May nagtanong sa akin, okay lang daw ba na iisang account sa mutual fund ang kanyang i-open or iisang account lang ang kanyang pag-i-investan? Bago ka mag-decide kung ilang mutual fund account ang iyong i-open, you have to know first anong type of mutual fund ang nais mong magkaroon ka ng investment. Equity ba? Ngayon, ano ba yung tinatawag na equity type of mutual fund? Normally, ito po ay 75% to 90% ng pera na naka-invest dito ay nasa stocks, di ba? And of course, ang average return nito, 15 to 20%. Of course, this is for aggressive investors because higher return, higher risk. So, ideal ito for long-term growth. So, ibig sabihin, if nais mo na yung pera mo, mapalago mo, 5 years or more, so maaari dito ka maglagay sa equity. And at the same time, kung ikaw po ay bata pa. Ngayon, kung ikaw naman ay you want to have a long-term capital preservation and you are a conservative type of investor, you can open a fixed income type of mutual fund. At kung nais mo naman na ang pera mo ay naka-invest 50% sa stocks at 50% sa fixed income, then maaari kang mag-open ng isang balanced fund na mutual fund type. At kung ang pera na iyong i-invest sa mutual fund, gagamitin mo 1 to 2 years, then of course you can put that money sa tinatawag na money market fund. Of course, no? Ang average return nito is 1% to 2%. So, yung risk mababa kasi nga syempre ang return mababa din. So, this is a very conservative type of mutual fund. After mong ma-determine what type of mutual fund ang nababagay sa'yo, then you have to ask yourself, magkano ba ang investable fund na nais mong ilagay sa mutual fund, di ba? Paano ka magka-come out ng investable fund? You have to make sure you use this prosperity formula. The 10-20-70 rule. Anong ibig sabihin yan? 20% of your income, syempre, ito yung itatights natin. 20%, yun yung kaagad iipunin mo at yung ipon na yon papalaguin mo. Halimbawa, dito sa mutual fund, nais mong ilagay yung pera na yan para lumago, then you can do that. And of course, the 70%, yun yung gagastusin mo for your needs and wants. Now, halimbawa, ikaw ay sumasahod ng 18,000 per month. So, syempre, ang investable fund mo dito, kunin natin yung 20% of 18,000. So, you can invest every month 3,600. Ngayon, kung 3,600 ang maaari mong i-invest, pwede mong ilagay ito sa dalawang type of mutual fund. Maaari, una, yung 2,000, ilagay mo doon sa tinatawag nating Soldivo Strategic Growth Fund. At ang pangalawa, or yung 1,600, maaari mong ilagay sa Soldivo Bond Fund. Now, itong Strategic Growth Fund, ito yung equity type of mutual fund, di ba? So, kumbaga, kung ikaw ay bata pa, di ba, and you are earning this 18,000 a month, so maaari na yung 2,000 na pera mo, pwede mo siyang ilagay doon sa aggressive type of mutual fund. And syempre, yung 1,600, maaari mo naman niyang ilagay doon sa tinatawag na bond fund, which is under din ng Soldivo. Ito po ay illustration lamang para at least meron kang idea na kung halimbawa meron kang ganitong amount of money na pwede mong i-invest, then pwede mo siyang ihati sa dalawa. Ngayon, kung ang kaya mo lang i-invest ay 1,000 pesos, then ang maaari mong gawin, pwedeng isang account lang. Mamimili ka na lang kung dun ka sa Strategic Growth Fund or dun ka sa Bond Fund, di ba? So, kung 1,000 pesos ang kaya mo lang i-invest every month. Noong ako ay natuto about mutual fund investment, talaga naman, lubog pa ako sa utang noon, kaya ako'y nagsimula sa maliit na halaga. Kaya ito, ang opening account kasi ng kauna-unahang mutual fund account na meron ako ay ang First Asset Metro Investment or FAMI. Ito yung investment subsidiary ng Metrobank. So, ang opening amount nila ay 5,000 pesos at talaga namang pinag-ipunan ko para magkaroon ako ng account. Pero ang mapapansin mo dito, 1,000 lamang ang kaya kong idagdag every month, 'di ba? So hindi po ako nag-open ng madaming account kasi nga limitado pa yung pera na aking ini-invest dahil nagbabayad ako ng utang. Kaya nga kalaunan nung ako ay nakapagtapos na noong aking mga bayarin, syempre nag-open na ako ng another account. At ngayon, syempre, madami na tayo mga mutual fund account na kung saan merong iba't ibang types, di ba? So, meron tayong account sa Atra, may mga UITF pa, Soldivo, di ba? Sa PhilAmAccess, sa BPI, sa Sun Life, sa PhilEquity, at saka sa FAMI. Ibig sabihin,
dumadami yung account ko sa mutual fund noong pinadami ko yung pera na pwede kong i-invest. Ibig sabihin, noong nagsimula lang po ako sa iisang mutual fund account dahil limitado yung aking pera na pwedeng i-invest dahil nga lubog ako sa utang. At syempre, nung nakapagbayad na ako, doon ako nagsisimula na nag-diversify na rin para at least ma-enjoy ko din yung iba't ibang earnings ng bawat mutual fund companies. Kasi, syempre, bawat mutual fund company, lalo na iba-iba yung mga investment portfolio nila, iba-iba yung rate of return. At ito po yung kailangan nating tandaan kapag tayo po ay mag-invest sa mutual fund. You have to make sure na meron ka talagang na-i-define, meron ka talagang na-i-set na investment objective or investment goals. Kasi kapag halimbawa, okay, isa lang account na aking i-open, pero hindi mo naman alam para saan yon. So, kahit na isang account lang pero hindi mo dinadagdagan dahil nga wala kang disiplina doon sa ginawa mong pag-invest, sa tingin mo, magkakaroon ba ng pagbabago doon sa financial life mo? Of course not, diba? So you have to make sure, alam mo kung hanggang kailan ka lang mag-i-invest and at the same time, para saan yung ginagawa mong investment sa mutual fund. Nagkaroon ako ng realization sa pag-i-invest sa mutual fund. At ito talaga yung tumatak sa akin noong isa sa mga mentors ko sa aking pag-i-invest. Sabi niya, don't master investing, master increasing cash flow. Which is true. Kasi nga, sobrang daming mga magagandang mutual fund company. Sobrang daming mga types of mutual fund na talaga namang pwede ka talagang lumago yung pera na iyong maiipon doon. Yun nga lang, kapag limitado ang cash flow ng isang tao dahil lang nagre-rely ito sa kanyang sahod at talaga namang pwede po ba 500 lang ang aking invest dyan, ito lang po talaga yung pwede kong ilagay sa investment. So kahit na sobrang daming mga magagandang mutual fund company, magagandang mutual fund investment, hanggang tingin lang ang maaari nating gawin kung limitado ang ating cash flow. That's why, ang kailangan mo talagang gawin, lakihan mo yung capacity mo to invest. Paano? You have to make sure, hindi ka lamang nagre-rely sa sahod mo. Anong gagawin? Kailangan mong mag-create ng another cash flow by doing business. Halimbawa, di ba? Aside sa iyong pagtatrabaho, meron kang ginagawang online selling, kailangan mong magkaroon ng racket, kumbaga. At sa mga marami ng racket, sa mga madami ng mga kinikita online, or di ba marami talagang mga discarding mga ginagawa sa buhay, kailangan yung kinikita natin sa lahat ng mga diskarte na ating ginagawa, i-invest natin, 'di ba? Pagsabayin natin na tayo kumikita ng pera, yung perang kinikita natin ay i-invest para ito din ay kikita para sa atin. Yun nga ang aking ginawa dahil talaga hindi sapat na pagiging empleyado, kaya nga nung ako ay naging full-time na entrepreneur na sa financial industry through International Marketing Group or IMG, syempre dahil negosyo, walang limit yung income na pwedeng kitain. That's why nagkaroon ako ng cash flow for me to have an account sa bawat mutual fund companies na ito. But again, kung tayo po ay limitado pa ang cash flow, then you can start sa iisang account lang. Ang mahalaga, ito ay palagi mong dinadagdagan, ito ay iyong pinapalago pa para ma-achieve mo yung investment goals na iyong naiset. Bakit mo ginawa yung mutual fund investment na yan? Isa man yan, or dalawa, or tatlo, ang mahalaga, consistent ka, may disiplina ka, at talaga namang may pangarap kang balang araw ay matutupad sa ginagawa mong mutual fund investment.